Are you into online shopping and getting frustrated with deliveries? How about buying into a logistics company and offering same-day delivery services? Sem Sanggoyo, CEO and President of Philex Solutions Corporation, will dive deep into the exciting opportunities of franchising logistics as Philex is now open for business. Yung napakataas sa demand po na yan, pagdating sa logistics needs, kailangan masuportahan po natin. Kung hindi po, masisira ang ekonomiya ng e-commerce. We are now open for business. It is a signal to the world. We are open for business. Today, learn how you can tap into a proven business model and revolutionize delivery in your community. We'll also explore the chance to become your boss with an innovative franchise program for a logistics company. Philex Solutions Corporation is a logistics solutions provider fully owned by a Filipino entrepreneur. In answering the needs of his wife's business, they ended up manufacturing the very product they used to outsource. An offshoot to that was also the opportunity to solve the issue of logistics. Sem Sanggoyo, CEO of Philex Solutions Corporation, tells us the journey of his app-based logistics company, which now has 350 branches nationwide in just 7 years. Welcome to Open for Business, Sem. Kumusta? Salamat po, Cesar, sa pag-imbita sa akin at salamat po sa lahat ng sumusubaybay sa OFB. Kanina I was reading, yun ang problema ng maraming customer. Nag-order sila. When they ordered, they like the product so much that they wait for so long. So minsan, di ba, parang may tracking yon where your order is or that package is. Especially during the pandemic, you get so much anticipation because of boredom. Pero parang with your technology now, the promise is same-day delivery. And of course, we mentioned your personal experience. We learned from research that, with your wife having that problem, it's a pain point, but you found a solution, and from there, you built a business out of that. Paano nga ba yung same-day delivery? Opo, tama po kayo sa mga na-mention nyo kanina, Sir Cesar. Though magkaibang industriya po ang same-day delivery, saka po yung traditional or conventional way ng delivery, which is dumadaan sa logistics process. Hindi po kaagad sa araw na ito, pag i-deliver ay marireceive mo na. Normally, it will take about days or minsan umabot yan ng week or weeks. Depende sa pinanggalingan saka saan siya pupunta. So, si Philex po ay nakafocus nung nagsimula sa traditional, conventional business model ng logistics. But unti-unti rin po na nag-adapt kami dito po sa same-day delivery. Kaya in one app, na-combine po namin ang conventional logistics and yung bago na po ngayon, yung on-demand delivery. I was listening to a forum on supply chain management and logistics. Parang sinasabi nga nila, malaking contribution ng logistics, supply chain sa GDP ng bansa. That's about 4 to 5%. The thing is, isa sa challenge ng Pilipinas, the Philippines is an archipelago. So talagang dadaan ka sa dagat, pagdating mo sa dagat, may land ulit, may eroplano pa, yun. Pero yung sa mixture mo ng same-day delivery at saka traditional, di ba parang malaking investment din yun? Paano nabuo yung ganong klaseng pag-mix ng traditional and also the same-day delivery process? Kung investment po ang pag-uusapan, kung large scale po talaga ang gagawing operation ng logistics, it will cost a business owner about 100 millions to billions of funding sa kailanganin po niya para ma-establish po niya yan. And yung pong conventional way of delivering the products or yung traditional way na pag pinadala mo ngayon, hindi naman po kaagad na re-receive, iba po din yung demand nung sa same day Kasi kaya po may nauso yung same day, Sir Cesar, it's because yung mga short
distance. Yung tayo, mga Filipino, ayaw natin ng masyadong maghihintay ng matagal. Alam mo naman na yung in-order mo, nandito ka sa NCR, umorder ka sa Manila, sa Baclaran, for example, alam mo malapit lang, baka parang gusto ko na makuha to ngayong araw na ito. Kaya nagkaroon po ng demand for the same-day delivery. So, yung pong puhunan pa lamang investment sa pag-establish ng conventional mode of delivery, plus yung same-day delivery na kung saan po technology naman ang pinupuhunan dito, malaki ng puhunan dito sa kabila, malaki rin ang puhunan dito sa isa. Talaga pong napakalaking challenge kung paano ka mag-raise ng fundings pagdating po dyan. That's why, ito pong sistema ng business model ng franchising, yun po yung aming sinundan para kami po ay makaagapay dito po sa demand pagdating po sa serbisyo ng logistics. But if you can be more specific, how is franchising a response to this problem of high funding or financing? Where is it now coming from? Are there other partners? Is there a new app developed by you? How is the process with Philex? With Philex, ang ginawa po namin, we develop our own app. So it is inspired by those apps na currently ay nasa market na po, and nagkaroon po kami ng innovations, nagkaroon kami ng developments na mas maging ahead kami dito sa mga current applications. Pero ito po ay pinuhunanan po talaga namin, kinapitalan namin yung pag-develop ng app. Though po pwede naman na bumili or mag-franchise din ng application coming from different countries. Pero mas pinili po namin na mag-develop ng amin pong sariling app based doon sa perspective na gusto po namin na mangyari ang resulta ng amin pong gagawing serbisyo sa mga customers. On the side naman po ng expansion, kasi hindi lang naman application ang gagana dyan. Kailangan po mag-put up kami ng mga branches because our direct competitors, to mention out, yung kulay pula, yung kulay green, So sila ay kalat na eh. So may mga opisina sila, may mga branches sila. So hindi pwedeng application lang, it needs a brick and mortar na store para po maitayo po yan. So kailangan din dyan talaga ng puhunan. So every stores, let's say for example, ang kailangan na fundings po dyan is about 1 million. So if you want to compete with them, with which they have thousands of stores nationwide, we need billions. So what we did is we opened a business for franchising na tayo pong mga kababayan nating mga Filipinos, if they want to become part of this logistics or supply chain, they can be a part of it through franchising. So sila po yung mga namumuhunan para sa mga brick and mortar stores na pinuputa po nila, at meron pong compensation plan na nakaplano para po sa kanila. So that means na unlike other companies na established na, all branches are company-owned operations. So mangangailangan po talaga kami ng millions to billions of funds kung gagawin po namin na tapatan sila sa financial needs. So i-offer po natin to sa mga kababayan natin na be part of us and earn from the supply chain. So parang somehow we can say that you revolutionized and you came up with a new business model. Tama? Kasi parang not the conventional way of putting up a logistics company, which is mostly supported by multinationals. Tama? Okay. Sige, balikan natin yung kwento mo. How did you come up with this idea? What were your experiences or challenges that inspired you to develop the app? Nung ako po ay nasa college, way back 2014 sa New Era University, taking up nursing course, na involved po ako sa isang network marketing business. So doon ako nagkaroon ng kamalayan pagdating sa negosyo. Doon ko po na-realize na gusto ko pala maging negosyante. So nagbebenta po kami ng mga produkto. That time, di pa uso ang social media, so offline. Hanggang sa dumating po ang pagkakataon na introduce na po sa Philippines ang social media, ginrab po namin yung opportunity na matuto ng e-commerce. Doon ko na rin po na-meet yung akin pong wife. Nung nagsisimula po kami ay nagsosyo po kami na mag-create ng brand na amin pong i-market sa e-commerce or social media platforms.
doon po na lumabas yung mga pangangailangan namin sa logistics. So with thousands, minsan thousands of parcels, kailangan naming ipadala sa isang logistics company. So pupunta kami doon, pipila po kami doon, maghintay kami ng oras, minsan masungit pa yung mag-a-assist kasi andyan na naman yung bulto ng dala namin, pag-OT-hin na naman namin sila, At the same time, pagka nandoon na sa proseso ng delivery, yung mga parcels po namin, hindi nakakarating sa receiver for whatever At saka reasons. yun, binabalik sa'yo yun, di ba? Yes po, ito po yung tinatawag na RTS or a return to seller. Return so to sa seller. halip na... At pag bumabalik pa, may mga ano pa yun, may mga, kung may packaging yun, medyo sira-sira na minsan yung packaging, tama? Correct po. Kumbaga, Sir Cesar, pera na, naging bato pa. So, losses po yun sa parte namin na into online selling business. So, doon po namin naisip na, why not, yung malalapit lang sa atin, wag na nating idaan sa logistics company. Mag-hire na lang tayo ng mga freelance riders na every delivery, kikita po sila. So, instead na yung ibinabayad namin na, for example, 200 pesos isang logistics company, ang ginawa namin, binigay namin kay rider na, i-deliver mo to, pag na-deliver mo yan, malapit lang naman, yung 100 sa'yo. So, pag may 10 siya, may 1,000 siya. Ang binabayad namin sa logistics company is around 200 pesos. So, doon namin nakita na, may kita pala sa logistics. Kasi dati kung magastos kami ng 200, kay rider 100 na lang, tuwan-tuwa pa siya, ang laki nung kinikita niya. So nakita po namin yung opportunity for So logistics. parang mas profitable na mas efficient pa. Correct po. Ay, okay. Okay, go ahead. And then what happened? Ayun po, so tinuloy namin yon within NCR muna, yung naging operation namin. Hanggang sa kinuha na rin namin yung Laguna, naghanap kami doon ng mga on-call riders, mga freelance. Nakabuild po kami doon ng mga ilang mga riders. Kinuha na rin namin yung Bulacan, Cavite, Pampanga, hanggang Batangas. So may mga kamag-anak po kami doon sa side po ng aking wife. And nung pong nag-pandemic na, so umuwi tayo sa mga probinsya, kami rin po nakulong sa probinsya. Yung pagkakataon po na yun, na doon namin pinlano na pag nag-resume ang ekonomiya, kailangan ang logistics business natin, ma-expand natin siya nationwide. During that time that you were a user of logistics companies, may hiwalay kayo ng produkto, di ba? Parang you were selling something in the multi-level network, correct? But after that, you realized that what the logistics operations that you're using is already a business in itself. Paano kayo nag-shift? In-stop nyo yung sa networking and then you offered that logistics solutions to companies? Ganun ba yun? Di po, tinuloy po namin yung amin pong existing business na actually up to now running po yan. Okay. Kami po actually ang kauna-unahang tumangkilik ng sarili namin logistics nung inilaunch na po namin si PhilX. At up to now po, if I'm not mistaken, kami pa rin po ang top shipper ni PhilX dahil tuloy-tuloy pa rin po yung e-commerce business po namin. So, What product line po yan? si Mrs. kasi, mga babae, alam nyo naman po, mga pampabeauty, pampaganda. Yes. So, iba-ibang brands yan? Yes po, iba-ibang brands at nagkaroon na rin siya ng sarili po niyang brand. I see. Wow, interesting. So, what gap did you see in the Philippine logistics industry that PhilX Solutions aims to address? Kasi di ba alam naman natin when we do, these things, in that process, you realize, although you responded earlier, na parang you saw a better solution, di ba? Rather than using the existing ones, you created something that's more beneficial for you. Aside from that, what was that gap that you are trying to address? Unang-una na po sa lahat is yung supply for the logistics services po. Napakalaki pa po ng kakulangan dito sa Philippines. If susubukan po natin na mag-observe or mag-research, halos wala naman pong nadadagdag pagdating po sa mga provider ng logistics services. Meron pong mga mangilan-ngilan lamang po, pero maliban sa kanila na nakita nating mga bago, sino pa po ba? Wala naman. Pero ang demand po pagdating sa logistics,
ay patuloy pong tumataas. Kailangan maging handa po ang Philippines, tayo, even the government, pagdating po sa demand po na ito. Kasi kung hindi, maaari pong masira ang napakagandang industriya ng e-commerce. Like for example, what's happening po right now, dahil po sa taas na ng dami ng parcel na inire-release ng isang platform, dahil sa napakaraming parcels, nagiging bara-bara na lang yung pagdi-deliver po niyan. Mabilisan, paspasan, andyan si rider, si driver, pag hindi ka nagpakita, lalayasan ka niyan kasi ang dami pa niyang i-deliver, po. So, yung napakataas sa demand po na yan, pagdating sa logistics needs, kailangan masuportahan po natin. Kung hindi po, masisira ang ekonomiya ng e-commerce. Which is right now, alam naman po natin na hindi lang mas mabenta na ang mga e-commerce platform kumpara sa mga brick and mortar. Talagang natatalo na ang mga brick and mortar. Ngayon, ito na po yung transaksyon natin. Kung hindi natin ito aalagaan, hindi natin ito susuportahan, babagsak po ito. May mapag-iiwanan po ang mga Filipinos. Tama. I agree with you perfectly because I think one of the discussions also in that forum on supply chain management, is yung, as you mentioned, the importance of logistics na parang gusto nga dun sa forum na yun gawin siyang national agenda. Kasi, di ba, kumbaga sa eskwelahan, nagulat nga ako dahil nurse ka, pero napunta ka sa logistics. Pero kung titingnan mo daw sa academe, walang talagang kurso about supply chain management, logistics. We realize the importance of it, especially during the pandemic, di ba? But there are subjects daw. There are subjects lang on logistics and supply management, but not necessarily that very structured course on logistics. And again, going back to the structure of the Philippines, composed of 7,100 plus islands, di ba? Yun yung kumbaga very unique sa atin na kailangan ma-address yung pangailangan ng consumers. So, when you establish the franchising model, at ngayon marami na, as you mentioned, when you went to the province, you realize there's more need, there's more demand. What are the benefits and the challenges of franchising in your logistics platform? Sa PhilX, nung nag-start po kami ng 2021, we offered this sa mga friends po namin na baka gusto nila maging bahagi ng franchise business model po na ito. Since then po, and right now, we are more than 300 branch operators nationwide. Nakapag-expand po tayo, Luzon, Visayas, and Mindanao. And though madami pa po kaming kailangang punan ng mga areas na hindi pa po saklaw ng aming delivery zone. Pero napatunayan naman po namin noong unang taon na kaya pong mag-expand ni PhilX ng mabilis. At yun po ay patuloy po namin ginagawa para mapunan po namin yun pong mga kakulangan pa sa delivery zones po ng PhilX. At mahabol po namin yung amin po mga direct competitor sa lawak din po ng kanilang mga delivery zones. But same as any other business po siguro, Sir Cesar, na talaga pong dadaan din siya sa mahabang panahon. Sa akin pong pag-aaral at paghahanda ay kailangan ng at least 5 years preparation po talaga para dito. So si PhilX ngayon nasa 3rd year of operation po niya. Medyo mahaba pa ang lalakbayin pero ready naman po tayo dyan. At pati po yung mga partners po ni PhilX na nagiging bahagi ng amin pong supply chain. Well, Sam, I think that's the beauty of this program, Open for Business, to really help startups or small businesses expand, to give you the platform where you can promote the services and you can encourage a lot of people who want to invest in your business model. And I hope that a lot of our countrymen, small businesses, consumers can take advantage of PhilX, and also they can make use or they can get more information from your company and how they can earn from it. Pero magkano ba dapat ang kapital sa pag-franchise ng PhilX? Kasi ang kagandahan ng sinasabi mo ngayon, Sam, is that yung outlook ng logistics, sinabi mo ay papalaki ng papalaki. Kahit na nararamdaman natin na mahigpit ang kompetisyon,
ang daming kulay sa market, ang daming kulay ng riders, ang daming brands. Pero sa palagay mo ba, kulang pa rin? Di ba? Parang why would Filipinos still invest in this type of franchise? How sure are you that, I agree that it's going to grow and it's a big problem, but why would they choose this business model over the other franchising businesses? Malaki pa rin po talaga ang kakulangan. In fact, the DOTR or the Department of Transportation still looking and finding and open for application for a different service provider, especially with the TNVS. Nakikita po natin yan, yung mga mag-book ka lang para kung nagmamadali ka o iwas ka sa traffic, or sa kakulangan ng transportation system po natin, maraming tumatangkilik sa mga TNVS, at according mismo po sa DOTR, kulang na kulang pa po. Kailangan pa ng dagdag pagdating po sa mga TNVS po natin. Ito po yung nauusong parang mga taxi, moto-taxi, So malaki ang kakulangan pa pagdating po dyan, At tumatanggap pa nga ng application. Ito pong atin pong ahensya ng gobyerno para po sa kakulangan, mapunan po yung kakulangan para po dyan. Though, sinasabi rin naman nila na ito ay short-term solution, baka pansamantagal nga lang po yan. So, hindi po natin alam. Pagdating naman po sa needs, pagdating sa logistics services ng itong mga couriers, delivery, PEMEDES kung tawagin, yung mga nagdi-deliver ng parcel, mails, malaki din po ang pangangailangan pa po dyan. Dahil makikita nyo naman po yan sa social media na lang, mag-research po kayo sa mga groups ng mga riders, makikita po ninyo ang gabundok na mga parcels po dyan na minsan talaga pong parang basura ng itinatambak na lamang dahil sa kakulangan po ng mga last mile riders, yung mga magdi-deliver pagdating po sa ganyan, Yun nga lang, nako-compromise po ang industriya dahil kailangan nga po talagang masuportahan po ito. And with Philex, si Philex po, kaya gusto natin mag-expand nationwide para po mapaghandaan, masuportahan po yung mga mas kailangan pa in the future pagdating dito. Bakit po tumataas ang pangangailangan sa delivery services? It's because yung e-commerce hindi po humihinto sa pagtaas ang growth po niyan. Previously, it's about 17% ang annual growth ng e-commerce globally. And 46% out of that ay dito po sa Asia. At alam na naman natin na tayong mga Filipino, ma-social media tayo. Halos maghapon po natin nauubos sa Facebook, sa TikTok, etc. At nandyan po nagsisimula yung pagbili sa mga e-commerce platform po na yan. So, sa mataas na growth po ng e-commerce, madaming o-order sa social media platforms, kakailanganin po ng logistics services. Hindi po pwedeng hindi sumabay ang industriya ng logistics kasi nga po, gaya ng na-mention ko kanina, papangit po at maaaring bumagsak ang ganda ng e-commerce industry. So, based on research, in 2021, the Philippines e-commerce market sales reached $17 billion, largely contributed by 73 million online active users. This is estimated to reach $24 billion with 17% growth through 2025. And yun nga, dahil sa COVID-19 pandemic, lalong tumaas dahil sa mga Pinoy na nagtatrabaho at nag-aaral from home. Ngayon, game changer naman ang same-day delivery. How does Philex ensure efficient and reliable service for this option, and what is the business opportunity here? With Philex, nagkaroon po kami ng programs pagdating po sa atin pong una sa mga gusto maging bahagi ng logistics chain ni Philex. Ang tawag po namin dito mga authorized hub operator. So they can be part of us through business franchising model. Pwede po sila maging bahagi dito. Ang capital po nila dito is 169,000 pesos. Yung sa madaling sabi, ito po yung pinaka-franchise ni Philex. 169,000 pesos, and we have security bond of 200,000. Kaya all in all, that is around 369,000 pesos. Makapag-i-start na po sila na maging bahagi po ni Philex, and that is a lifetime engagement. Plus yung added services po, including the
same-day delivery. And sa mga riders naman po ni PhilX, mga nagiging riders po ni PhilX, especially sa same-day delivery, ang ginagawa po natin ay we make sure na maging well compensated yung mga riders po natin para tangkilikin po nila yung platform po ni PhilX. So, presyo ang usapan pagdating po dito para suportahan tayo ng mga riders po natin. Siyempre, kailangan nilang kumita. Po. So, gumawa po kami ng business plan para sa mga riders po natin na pagka po sila ay naging bahagi ng same-day delivery po ni PhilX, malaki po ang magiging take-home po nila. Unlike sa other direct competitors po namin na okay din naman, pero kumpara sa in-offer ni PhilX, mas malaki yung kanila pong take-home. So that yun pong demand pagdating sa same-day delivery ay masuplayan po ni PhilX. So right now ay nasa stage po si PhilX ng hiring ng mga riders, recruitment of riders. Maging bahagi po sila ng same-day delivery ni PhilX. But of course, gaya po ng mga same-day delivery na nag-exist na po ngayon, iba po ang presyo pagdating po sa delivery cost. Unlike doon sa nationwide delivery na minsan may 60 pesos, 70 pesos, 80 pesos. Pagdating po sa same-day delivery kasi ang binabasihan po dyan ay yung kilometro na tatakbuhin po ng rider. So, premium service pagdating, sabi nga po, pagdating po dito, kaya medyo mas mataas ang presyo. Na kung si consumer naman ay willing naman siyang bayaran yung serbisyo na yon, kapalit nun ay makuha niya kaagad yung produkto niya ng safe. Gaya po nung na-mention nyo kanina, kung ano yung nakita niya, dapat ganun din pagdating po sa kanya. At kung nasaan siya at sa oras na kailangan po niya, So, if the consumer naman is willing to pay that service fee, nandiyan naman yung mga riders po ni PhilX na nakaabang na po yan, At we make it assure po na hindi tayo mabibitin pagdating sa bilang ng riders. At pagdating naman po sa mga riders, we make it sure din po na hindi naman tayo sobra-sobra, na baka naman tambay-tambay na kayo sa isang kanto, gaya ng nangyayari sa iba, na nag-aabang kayo, unahan kayong pumindot ng mga ititake po ninyo, Oo, tapos at ang ending, kakaunti ang pinaghati-hatian yung kita sa dami po ninyo. We make it assure din po na sapat. Sapat lang para masuplayan po yung demand at yun pong mga riders natin, kumita po talaga sila. The way you discuss this now, Sam, is that this team of delivery riders need also this special kind of management that involves informing them or training them with different set of culture, diba? Parang there has to be some sort of a culture or purpose or to sustain it. Parang it's this kind of their source of livelihood, but at the same time it's the fulfillment of service to the customer is met, diba? So, hindi lang nila pinapasaya yung customer, kundi sila mismo, parang they, take value and pride in what they do. So, what are your insights or strategies naman now that you are preparing, as you mentioned, di ba? Parang there's more riders to be recruited, to be trained, to be motivated, to be incentivized. How is this? May mga nababalitaan din tayo sa social media na hindi magandang handling ng deliveries, yung culture, yung appearance, yung attitude nung rider. Paano naman yon? Parang ito ba ay isang ba din to? Kumbaga, isang pag-aaral ba o parang rocket science din ba to na kailangan mong aralin para matrain talaga, magkaroon ng kakaibang kultura ang mga riders? Correct, tama po yan, dahil ang environment po natin ngayon, kung gaano kabilis po nababago ang technology, yung environment, sumusunod po yan So, marami na nga pong stress ngayon na nakapaligid po sa atin. So, lahat naman po ng mga aspects of business, like leadership or management, ay ina-apply po natin yan pagdating po sa mga personals po natin para maging maganda yung kanila pong environment. At the same time, yung pagsunod po sa kanila, dapat maganda rin at tama yung leadership pagdating po sa pagpapasunod po sa mga tao po natin. So, yung pong amin po mga heads, mga personals po natin na atin po mga nakakatuwang, they are the best
pagdating po sa mga department, sa mga task na nai-handle po namin sa kanila ano po. And patuloy naman din po na nagle-learn ang top management, kung paano pa po na mas magiging maganda yung pamamalakad po natin, pangunguna sa mga tauhan po natin, sa atin po mga stakeholders ano po. Dahil itong mga partners, ito po mga riders, mga employees, they are also, we consider them as business partners ano po. Dahil sila ang katuwang natin na nagpapatakbo ng atin pong kumpanya. Pangalawa po siguro, ano po, na usapin po talaga dyan is yung compensation eh. Kung bakit meron po mga riders ano, na hindi inaalagaan yung mga parcel, o kaya yung iba pinapalitan, nauso po yung mga ganyang mga, nagkaroon po ng mga ganyang mga instances na laptop, naging bato, ano po, o mga jewelries na palitan, ano po. Because I believe po, Sir Cesar, because of the compensation eh. Saka kung papaano may intindihan nung personnel, paano niya makikita yung vision ng company at saan siya makakarating once na na-reach ni company yung kanyang vision, nasaan din siya. Ano po? So yun po ibinabahagi po namin sa kanila. Ano po? At hindi namin sila, as much as we want, hindi po natin sila tinitipid pagdating po sa mga compensation. Para yung mga maliliit po na mga bagay, hindi na nila pagtangkaan pa. Nasirain yung pangalan po nila sa maliit na halaga lamang. Ang beauty po with PhilEx, ano po, sa pag-hire po or pag-recruit ng mga same-day delivery riders po natin, meron pong exclusive at wala po sa ibang logistics company na si PhilEx lang ang meron na ino-offer po natin sa mga same-day delivery riders po natin. Una na nga po yung shared community profit. So, yung company, may profit po ito, ano, ibinabahagi po natin yan sa community ng mga riders. Kumbaga sila, masipag ka na rider, kumikita ka, bukod doon sa sipag mo, kung lahat ng mga riders sa inside our community, masisipag din, tumatrabaho din sila, kung nagkakaroon din sila ng pagkakataon na kumita doon po sa transaction ng bawat rider sa loob po ng community. So, there's a profit sharing na ibinabalik po namin sa kanila. Na unlike sa iba, na sa bulsa na po talaga yan ng kumpanya kung tutuusin or sa account na yan ng company, pero ibinabalik po natin sa mga riders po natin. So, I believe po with proper personal handling, leadership, and compensation, kaya po magkaroon ng mga mapagkakatiwalaan na mga personals po. Wow, that's really admirable. It's awesome. But do you think the reason why you are able to do this is that, number one, it's Filipino-owned. Somehow there's this sense of community, and that you don't necessarily depend on the funding coming from outside sources or foreign investors. But somehow, your partners are also this community of Filipinos who want to invest. Parang ganun ba yun? The reason why you are able to somehow adjust faster or develop a better package or incentive or compensation because of that shared value. Yes, correct po. Ang bawat Filipinos po natin, wala man silang kakayanan po to invest millions or more than that para po sa isang ownership, sa isang business, po. Pero yung effort, yung pagtutulungan na bawat miyembro ng community, may bahagi sila, may shared responsibility, po, na yung bawat isa po sa kanila, ginagampanan po nila yun, napapaangat po nila yung kumpanya na binibit-bit po nila. Sa madaling sabi po, maaaring dumating nga po sa pagkakataon na yung growth and expansion po ni PhilEx, it's because of the effort of the community, not because of the investors or the capitalists, po. Though hindi naman sarado si PhilEx in the future, po. Yun nga, hindi ka ba natatakot na kakainin ka ng buhay ng mga ibang mga kulay? Or sabi mo nga, open ka naman, di ba? Sabi nga nila, the big term in this day and age is collab, as what the millennials say it. So parang, are you willing eventually to collaborate with others, with foreign investors, or maybe change your color?
Yes, of course po. Wala namang permanente, ano po. Wala naman tayong isinasarang usapan pagdating po sa mga ganyan, ano po. But it depends on the vision or on the objective, ano po. Bakit siguro kakailanganin ng isang kumpanya in the future for fundings, maybe for expansion, global expansion, Yes. for example, Okay. or other ventures. Siyempre, hindi ka naman makakapamuhunan sa ibang bansa kung hindi ka kukuha doon ng mga magiging partners, ano po. So, we're open for that naman po. Yan, maybe in the future. Okay, that's good to know. But so far, as a leader in the logistics industry, ano yung mga challenges na na-experience mo and how were you able to overcome them? Napakarami pong challenges. Siguro po ang mga ilan na lang na mga mas tumatak po sa akin ay una po, kung papaano namin hahabulin ito pong mga naglalakihang mga direct competitor po namin. Ano, sabi niyo nga po kanina, baka kainin po nila kami ng buo o ng buhay. Ano po. Napatunayan naman po namin yan na kaya po namin humabol sa kanila because Philex nung 2022, if I'm not mistaken, have been awarded as the fastest growing express logistics by the ASEAN ng 2022. Ano po. So, na-prove namin po sa amin pong management na kaya nating humabol talaga kung habol lang naman ang pag-uusapan natin. Ano. But temporarily, nag-post po kami sa aggressive expansion at nag-focus po muna kami doon sa mga kailangan po muna naming i-strengthen na mga existing na po ngayon sa nangyari sa amin pong negosyo. Ano po. Kasabay po noon, yung magandang opportunity sa logistics, isa po sa mga naging biggest challenge din po namin is that may mga nakapasok din po na offeran po kami na maging bahagi ng PhilX na siguro masyado po nilang na-feel yung magiging future potential ng logistics, so they decided to put up their own. So dumating po kami sa pagkakataon na may legal battle po kami. It's because some of our supposedly partners established their own logistics and nagsama pa ng iba na maging bahagi nung kanilang itinatayo. I just don't know po if na-push through po nila yan. But naka-experience po ako ng mga ganyan legal battles na first time kong ma-experience sa talambuhay ko na yung mga ganyan po nalagpasan naman natin at napagtagumpayan naman po natin yung mga ganyang situation na maaring soon magkaroon pa sa mga susunod, pero we are ready naman dahil part of business growth naman po ito. And the fundings, lastly siguro po, sa kagustuhan din po namin na humabol dun sa atin po mga direct competitors is saan tayo hugot ng mga fundings. So instead na mag-focus kami doon sa paghabol sa amin pong mga direct competitors, nag-focus po kami doon sa mga current strengths po ni PhilX na ito muna ang pagyamanin natin, i-enrich natin itong mga current strengths natin and darating naman tayo sa pagkakataon na makapag-venture din tayo or mape-penetrate din natin yung other aspects of logistics kasi napakalawak nga po ng logistics. Wow. That's a great way to compartmentalize, how you address challenges. But I appreciate the fact that you focus on your strengths and survive the battle, and then you look at it, assess it, objectively, and make sure that the strengths of the company are, given priority. And speaking of that strength, you also mentioned about this app, and technology is constantly evolving, di ba? Parang everything's going to AI, ChatGPT, and all that. And because of logistics, I'm sure baka ang industriya doon na rin patungo. What to you is the future of logistics in the Philippines, and how are you preparing, for these changes in the industry? Ang nakikita ko po na hinaharap ng logistics sa Philippines ay yung adaptation nga pagdating po sa mga nauuso na sa ibang bansa na wala pa dito sa atin eh. So, sa ibang Like bansa, what? Ano yun? yung sa iba meron na pong delivery through drone. Ayan, yes. nasusubukan na po yan. Yeah, tsaka yung flying car ba yun sa Dubai? Yes, opo. Flying car sa Dubai. So, maaaring makapag-address po yan ng problem pagdating sa delivery, especially dun sa mga hard-to-reach areas. Though medyo malayo pa siguro, di natin alam, pero kung medyo malayo pa ang Philippines pagdating po dyan, pero
makakarating at makararating din kung nangyayari na nga po yan sa ibang bansa. Sa ibang mga bansa, ginagamit na nga rin po ang technology like the blockchain, ano po. So for safer transactions, ano po. So maaaring sooner or later i-adapt rin po yan dito sa Philippines. At napakarami pa pong iba ang nangyayari sa kanilang pong mga app, mga super app, one-stop shop, nandiyan na lahat ng hanapin mo, hindi lang logistics, ano po. So we're preparing for that. Para si Philex po ay makasabay dito sa trend po na ito na nangyayari na po sa iba at kung ano pa man po yung wala pa sa iba, may mga business sa development team po tayo na nag-share po sa atin ng mga ideas na yun po yung mga inila-line up po natin sa developments. Actually, we have hundreds of lined up developments na mangyayari po kay Philex na syempre, hindi naman po kayang sabay-sabay na gawin sa isang application, kailangan ng phase or stages. Wow, aabangan natin ang mga developments na yan, and I hope, Sam, that you will come back in Open for Business because there's a lot of repeaters here in Open for Business when they launch it and then they found it successful and it has been received well by the market, and then they come here again and tell their story, their journey towards success. But before we let you go, Sam, ano yung advice mo naman sa mga aspiring entrepreneurs na gustong pumasok sa Philippine logistics? At lalo na yung mga nakarinig sa iyo ngayong araw na ito kung gusto nilang pumasok sa franchising in Philex or that same-day delivery model of the Philex business. Sa mga kababayan po natin na gusto pong pumasok sa industriya ng logistics, ano po, kung gusto niyo mag-put up ng sarili po ninyo, no, you can start small, gaya po ng akin pong naging strategy together with my partner, my wife, ano po. So, pwede nyo simulan yun sa area nyo muna. Pwede kayong mag-identify dyan ng mga potential partners or clients po ninyo na kontratahin nyo na kayo na taga-deliver ng kanilang mga, for example, ay produkto sa karendarya. Sa restaurant, kayo na maging delivery partner nila anytime na may order po sa kanila. Hanggang sa unti-unti nyo siya ma-expand, ano po. Or kung may puhunan po kayo, you have fundings talaga na malaki at gusto nyo ng larger scale, ano po, identify nyo muna yung type ng gusto nyong i-target sa market. Kasi meron nga pong on-demand delivery, merong traditional, conventional, nationwide delivery, at napakarami pa po yan, ano po. So, baka kasi sa pagkakataon na gusto nyong i-put up to, ito palang kabilang industriya or aspect yung may mas mataas na demand. So, pag-aralan po ninyo ang market. At kung gusto nyo naman po na medyo hindi na kayo mahirapan, na mag-isip pa, that's why the business model of franchising na sinusundan din po ni Philex ay nandito dahil may sistema na po ito na atin na lamang pong pagtutulong-tulungan at susundan, hindi na po kayo mahirapan. B, part of Philex Solutions Corporation, be our authorized hub operator sa area po ninyo. Baka bakante pa po dyan. Mag-message lamang po kayo sa amin pong official page. Ano po, pwede nyo po kaming i-search sa Facebook, Philex Solutions Corporation, ano po. And assist po namin kayo sa step-by-step process hanggang sa kayo po ay maging hub operator ni Philex. And nationwide po ang expansion natin and lifetime ang engagement po ninyo. And that is Sam Sanggoyo, the CEO and President of Philex Solutions Corporation. Open for Business. We'll be back. Stay tuned. And our buzzword of the week is hyperlocal. A hyperlocal e-commerce business provides goods and services for locally sourced, produced, and designed goods. It is where the entire supply chain is located near the buyer and the seller. From its inspiring beginnings to its innovative franchising model and commitment to lightning-fast deliveries, Philex Solutions is a prime example of Filipino ingenuity at its finest. The commitment to running a logistics company speaks well of leadership, while the focus on franchise, business account, and rider management provide crucial ingredients for success. The future of logistics in the Philippines is bright, embracing new technologies as well as constantly evolving to meet customer demands. Our quote of the week is from Frederick Smith.
He said the information about the package is as important as the delivery of the package itself. Thank you so much, Sem. Maraming salamat sa isang oras na pagsama mo sa amin at ng ating mga manonood upang tunghayan ng isang makabuluhang usapan ukol sa negosyo dito lang sa Open for Business. Hanggang sa susunod na linggo, samahan nyo kaming muli dito sa Open for Business. Catch us too on Facebook, on YouTube. Like and subscribe on our social media page at Net25 TV. We will bring you more insights from industry experts, thought leaders, CEOs, and featured SMEs. Together, let us help encourage business development in the Philippines, sharpen your business acumen, feel the pulse, and set the trend for as long as you are informed and open for business. Ito po si Cesar Vallejos. Marami pong salamat.